Kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin si Police Senior Superintendent Joaquin Alva, ang hepe ng Mandaluyong PNP. Senior Superintendent Alva, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po tsaka sa mga nakikinig po. Apo, dito po sa mga bala na nakita at iba pang gamit, na-trace na ho ba kung talagang kanino nang galing? Well, nung ininformahan kami ni Mutalib, na-discover niya sa isang box na meron itong lamang bala, 159 pieces of 9mm. Alam rin naman niya kung kanino nanggaling, Nanggaling to kay AJ Salbani Covarrubia, Eto si Covarrubia, inimbestigahan natin. Ngayon, ang sabi niya, actually, rin to nangangalap rin ng donation, Sa office niya, may isa siyang malaking box. Then, from time to time, may mga anonymous na nagdo-donate rin, nakabox rin, So, hindi niya na-monitor, within the span of 5 days, na accumulate tong mga boxes or nakalagay doon sa plastic na kinuha naman ni Mutalib. So nung pinuntahan ng pulis, hindi niya malaman, Pero napansin namin na may CCTV doon, baka later on checkin natin. Kaya lang within span of 5 days ang titingnan natin, kaya medyo baka. Opo. Marami rin kayong anggulo na tinitignan, pwedeng napalagay lamang o ipapadala sa multi group o kaya po ay kumbaga unintentional. Pero ano ho ba ang pinaka mabigat dito sa mga anggulong tinitingnan ninyo? Opo, ganito po, ina-analyze rin namin kasi kung ipapadala nga, sino ang recipient to, Ang sabi ni Mutalib, ipapadala niya to kay Edicute Incorporated. Ito, NGO to, non-government organization na tumatanggap rin ng donation, So, may probability na ito kung ipapadala ron na bala, ang makaka-receive dito yung mga backwit o evacuee, na may contact sa Maute. Probable yan. Pero most likely, ang tinitingnan ko rito, siguro ito, independent siguro na supporter to, nagpadala ron, thinking na makakarating sa Maute. Yung, kumbaga, wala namang connection sa Maute, pero supporter siya. Yun ang most probably. Isa rin namin tinitingnan dito, inadvertently, baka nailagay, Pero mas ako dun sa supporter, Anyway, subject lahat naman to sa investigation, The moment na matrace natin kung sino talaga nagpadala na ito at mahuli natin, makaka-clarify talaga kung anong intention niya o motibo. Apo, at ang binabanggit nyo nga po, ang importante dito nadiskubre ng Mandaluyong Police na maaaring gamiting conduit yung pong mga donasyon para makapagpadala ng mga ganitong klase pong kontrabando. Oo. Ito, kumbaga magandang lesson learned ito, On the part ng law enforcer, hindi kasi masyado natin tinitingnan to, pero pwede talaga magamit na conduit like in this case, Kung hindi niya tiningnan yung laman ng malamang na ipadala na, Plus, doon na rin, on the part naman doon sa uma-accept ng mga donation, dapat hindi basta-basta lang anonymous yung magdadala nun, Dapat checkin natin, kuhanin natin siguro pangalan kung sinong mag-donate. Hindi pwede yung mag-iiwan bigla, lalo na sa panahon ngayon. Pwedeng bomba yan, like in this case nga, ammunitions pala yan. Kasi dito, ang mahirap dito, special laws to yung illegal possession of ammunition, The mere possession ng ammunition, pwede ka na maging liable, Meaning, miski wala kang intention, basta nakita sa'yo, pwede ka nang kasuhan yan, Yan ang danger niya. Kung ibinigay sa'yo, hindi mo alam, later on, na-discover ng authority, pwede ka managot, Pero dito naman sa kaso ni Mutalib, siya naman talagang nag-surrender, After knowing na ammunitions nga to, ibinigay niya. Kaya sa tingin ko, in good faith siya, kaya hindi namin siya pinailan ng kaso. Kasi in the first place, kung siya may kasalanan nito, hindi na lang niya sinabi sa pulis. Yun ang mga anggulong pinag-aaralan namin. Apo, maraming salamat po sa update at makikibalita ulit kami sa inyo, si Police Senior Superintendent Joaquin Alva, hepe ng Mandaluyong Police. Salamat po.
Apo, thank you.